Magandang araw po sa lahat mga ka-farmers. So welcome po ulit dito sa ating channel. Bali kakatapos ko lang dito mga ka-farmers mag-spray dito sa ating talungan. So yung insecticide na gamit ko po ngayon dito ay yung Gold at Megatonic at saka Metomil, no. So pamatay po yun white flies, shoot at saka fruit borer. So update na rin dito mga ka-farmers at nakakatikim na po tayo dito ng kaunting ulan-ulan po dito sa Intalungan, no, tuwing hapon. So nagpalit na rin ako ng schedule. So kasi tuwing hapon pa ako nag-i-spray dito sa Intalungan. So naging umaga na po dahil tuwing hapon ay umuulan-ulan na. So hindi naman kalakasan mga farmers, no. So tama-tama lang. So dilig-dilig. So minus tayo sa diesel sa pagpapatubig. So mga 4 days na rin ako na hindi nagpatubig dito mga farmers, sabi ko kasi naghihintay na rin tayo ng ulan at saka timing din at tuwing hapon nga. So nauulan-ulanan. So malaking bagay na yun na rin yun mga farmers dahil rikta na pong nababasa yung talbos ng talong kapag ulan na po yung parang nagpatubig dito. So ayun, papakita ko sa inyo mga farmers, no. May mga puti-puti po dyan sa tubig and kahit sa plastic mulch. So yan po yung mga white flies na namatay sa pag-spray ko. So ayan, no. Kaya masasabi ko na epektibo mga farmers yung Gold, Metomil at saka Megatonic. Ayan, maraming nakandahulog sa baba. Ayan, no. So dahil magwa 1 week na rin kasi mga farmers na hindi ako nag-spray dito. So yung last spray ko dito ay yung Telluride. So yung EI po nun ay Abamectin. So para po yun sa mga trips at saka mites. So pati na rin po sa mga shoot borer. And mga farmers, so sa kanyang mga daon, and mapapansin nyo may mga puti-puti. Ayan. So ito nga yung talong mga farmers ay bali nag 5 months na po ito ngayong May 7. So sa June, so magsi 6 months na ito. So tuloy-tuloy pa rin naman mga ka-farmers yung kanyang pamumunga at bali 2 beses ko na rin ito na i-trim. So mapapansin ulit natin nagkakaroon ulit siya ng mga bagong talbos sa tagiliran. Ayan, no. At unti-unti na rin po dumadami ulit yung kanyang mga bulaklak at saka malilit na bunga. So kahapon nag-harvest ako dito. So nakapitas ako dito ng mahigit 100 kilos. Ano na rin po yun, mix na yun, good class A at saka class B. So bali nagkakaroon ako dito ng reject na mahigit 1 sako. So pag ikikilo natin yung 1 sako na yung mga farmers na mahigit din po 30 kilos. So hindi na rin po kasi maiwasan yung mga reject dito, lalo na po itong nagkakaedad nitong ating talong. So yung sinasabi kong reject mga farmers ay yun po ay yung magulang na at saka so may mga masyadong maliliit na bunga. At meron din naman na may mga sanhi po ng shoot at saka fruit borer, no? So hindi talaga maiwasan yan. Pero walang sayang mga ka-farmers yung ang mga reject na talong dito dahil sa 4 ko na yan na baka, sila po yung nagkumukonsumo sa mga reject natin, no. So ito naman mga ka-farmers yung 3 months. So February ko kasi ito tinanim, March, April, May. So nag 3 months na rin po ito. So halos wala siyang pinagkaiba dito sa 5 months old. So halos magkasing tangkad lang po sila. So hindi po masyadong tumatangkad yung talong natin mga farmers, lalo na po ngayon na mainit pa po yung panahon. So laki lang yung papasalamat natin dahil nakakatikim na po tayo ng ulan. So kahit pa konti-konti lang, no. So hindi na rin magtatagal at magiging tag-ulan na rin po. Buwan po ng June. So diyan na magsisimula yung talagang
may mga malakas-lakas na ulan. So no, matatapos na po itong El Nino mga farmers. At makakapagtanim na rin tayo ng iba't ibang klase ng gulay. So sa ngayon tulad ko, talong lang din po yung tanim ko ngayon. At marami akong area na bakante. So tulad po nito, yan, yun po yung dating poste ko na ng ampalaya ko. So ito po yung nakarang taon pa itong mga poste. So unti-unti ko na rin po itong mga farmers tinatanggal at wala na, tinanggalan ko na rin po ng plastic mulch. Ayan, mapapansin natin, no, halos wala na po makain yung alagang baka. Kahit patay na po na damo, kinakain na po niyan. Dahil ito po yung epekto ng sobrang init ng panahon. So ito naman po yung una kong tinamnan ng talong nung nakarang taon. So wala na, pinabunot ko na rin to at tinanggal na rin yung mga plastic mulch. So ganun din po dito sa taas. Tinanggal ko na rin yung sili at saka yung mga plastic mulch din. So para mabilad-bilad na rin po sa araw. So pwede na po itong maararo ng hand tractor kahit panipis-nipis lang, no, para mabaliktad yung lupa at yung mga natitirang bakterya dito ay mamatay. So yung bandang itaas naman dyan mga farmers, yan po yung pangalawa kong ampalaya na November ko po yan ang tinanim na inabutan po ng El Nino. So nalugi po ako dyan mga farmers. So malaki-laki po yung kapital ng lugi ko dyan at di talaga nabawi. So pero kumita naman po ako dito mga farmers, no, kahit konti lang. So kasi dati dito yan mahigit 300 kapuno po yan lahat. So yan na lang po yung mga natirang poste, yung mga main niya. So bali yung plat, wala na rin pong plastic mulch. So pinatanggal ko na rin. So pwede pa naman yung gamitin mga farmers dahil hindi pa siya masyadong mabutas-butas. So pero yung dito sa sili at saka sa may talungan, so wala na, sinunog ko na po yun. Ayan. So basa yung area natin mga farmers. So bali update ko na rin po sa inyo itong aking punla na banatiking at saka kaunting kaliksto. So at saka mayroon ding sili. Yung sili po na sili tingala. Ayan, ito po. So bali naka ano yan, naka screen dahil may mga alaga akong manok dito mga farmers sa aking talungan, sa aking kubo. Kapag di kasi naharangan to ng screen, papasukin nila at ikakalat o kakaykayin. Ayan, ito mga farmers yung, so bali magto 2 weeks na po ito. Last April ko po kasi ito na ipinunla. So ayan, medyo mabagal nga lang yung ano niya kasi hindi po siya nakikita ng araw. Kasi dati kasi mga farmers yung bubong nito ay plastic lang. So medyo tumatagos yung sikat ng araw sa dati kong punla, kaya medyo mabilis po yung paglabas ng kanyang mga daon. Pero ngayon inayos ko ito at nilagyan na po ng pawid. So halos hindi na rin makita ng araw. So kailangan gawin ko dito ay tuwing umaga papaarawan ko na po ito para mabilis po siyang magdahon ang mga farmers. So ito na, malapit na rin siya mga farmers, magiging 3 yung kanyang daon. So malapit na ito pwedeng abunuhan. Ito yung sili. So ito naman yung kaliksto. Medyo nahuli lang po siya mga farmers sa pagtubo. So mas nauna po kasi mabilis po tumubo yung banatiking, pero sabay ko lang po ito silang ipunla. Yan yung iba. So may mga damo-damo pa. Tagalan natin to. Yan. So ito yung pahabol. Ayan. Sili ata to. So may iba dito kaliksto. So pahabol po yan mga farmers, yung ibang kaliksto. So ayan, may kunti akong kalabasa. Siningit ko na po dito sa so ready na po itong i-transplant. So ililipat ko na to mamayang hapon kasi malalaki na. So yung target natin nito mga farmers, last week ng May. So pwede tayo makapagtanim ng talong. So depende pa rin yan sa punla natin kung mabilis lumaki. Pero sa ngayon, unahin ko po mga farmers sa pagtanim ng ampalaya ngayong June dahil maraming naghahanap dito sa amin ng ampalaya, no. So itong area, yan po yung tatamnan ko ng ampalaya.
At saka dito naman po yung talong. Siguro na-estimate ko na po dito, nasa 800 po dito pwede itanim. So yung ibang area ko mga farmers ay tatamnan ko muna yan ng palay. And para manibago ulit po yung lupa. So yan na, bali hanggang dito na lang po at i-update ko na lang po kayo ulit dito sa aking taniman po ng gulay mga farmers. Ayan na, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.